Yung batang langka mga kaibigan, oh. Para na nga itong nasira pala, oh. Ayan, mag-ano tayo, magulay tayo. Buksan muna natin. Lagyan ko ng... Oops. Kuha muna akong plastic mga kaibigan para hindi malagyan ng dagta yung aking tadara, no? Kasi pag malagyan ito ng ano, mahirap eh. So, kasi hindi ko naisip, yan ako muna. Kumusta po sa inyong lahat? Masarap ito. Anong paborito niyong luto sa langka? Okay, simple lang mga kaibigan. Simple lang yung ating putahin ito. Lagyan po natin ng ano yung ating paghiwa. Lagyan natin ng ano. Para hindi siya para hindi dumikit ang ano. Ayan. Meron tayong pang... wow. Parang presko talaga, oh. Ay, okay. Mabuti to. Hindi pa hinog. Kala ko kasi hinog na. Matigas. Matigas. Tumigas na. Mabuti to kaya hindi matanda pa ba? I mean, bata pa ata. Hindi na hinog. Ayan. Wow. Pwedeng-pwede na. Pang-ulam na mga kaibigan. Walang karne, walang problema. Langka na ang karne. May ulo ng tuyo dyan. Solve na. Ayan, sarap ito. Maggata siguro ako nito. Or adobuhin ko. Ayan po, oh. Ganda. Anong masarap na luto nito? So ngayon, bago natin ito siya lulutuin muna natin para matanggal yung pait niya. Kuluan muna natin yan. Ayos, oh. Sus, ang ganda. Bigay lang to sa kay Inday Roning. Maraming salamat kay Ate Dada. At sa kanyang kaibigan na maraming langka. Nabiyaan tayo nito. Ay, nahawakan ko ang... Yan. Grabe, no? Ang dami niyang lagkit, oh. Dami. Ano siya mga kaibigan? Pinapatulo ko nga ito doon, eh. Marami pa pala. Maganda ito gulayin, oh. Lagyan ng hipon, lagyan ng gata. Tignan natin, be, kung sira ba itong itim dito. Pero baka nasunog ito sa araw. Maano lang talaga ito mga kaibigan. Kapag magluto ka nito, habaan talaga yung pasensya mo. Kay matrabaho yan. Magkudkud ka pa ng niyog. Masarap dito, ano eh. Ang mga paborito dyan, hello, masarap yan. Igata, tas may dilis. Meron ba akong dilis dito? Parang may dilis. Ay, ayos. Hindi sira, oh. Nasunog lang pala yun sa araw. Hindi, akala ko sira, sabi ko. Sayang to kung sira. Dalawa to, tapos yung isa na hinog na. Kinain na. Kinain na namin yung hinog. Dami din nakatikim sa hinog nito. Sabi ko, hala, sana hindi ito mahinog kasi hindi ko pa nagulay ba kahapon. Ayan, hala, grabe ang ano. Ay! Grabe ang ano, oh. Pumunta na dito sa aking kamay. Dumikidikit-dikit. Oh, ganyan talaga. Oh, mabuti nga mayroon tayong tika. Lagyan naman tika ba, oh. Diretso na ito, eh. Diretso na ito sa kaldero. Hiwa-hiwain natin. Ganyan lang mga kaibigan, oh. Kailangan natin ng malaking kaldero siguro nito. Kay okay na.
So, hiwain lang natin to siya. Lumalabas pang kanyang juice. Oh, ano ba? Dumidikit. Gata ang katapat niyan. Daing. Sarap talaga ito kung may daing. Magandang lagay yung hindi matinik. Maraming matinik na tuyo. Yung hindi matinik na tuyo ba? Para yung gata hindi mapuno ng tinik. Yan. Sus, ang sarap nito eh. Pakuluan muna natin to, palambutin. Saka natin timplahan para yung pait-pait niya. Kuha muna tayo ng kaldero mga kaibigan. Kaldero. Laking kaldero siguro ang ilagay ko dito. Tingnan ko kung magkasya siya dito. Na kaldero. Ayokong madikitan ng ano niya. Katas. Kasi mahirap. Ay, hinog na oh. Matanda na po, ganyan ang kulay, matanda na. Kung hindi ko ito niluto ngayon, kung hindi ko ito binuksan, siguro sa makalawa, mahinog na to. Matandang-matanda pala siya. Ayan oh. Ang mga buto niya. Ang mga buto mga kaibigan ay napakatigas. Matandang-matanda. Okay, ayan. Kunting ano lang talaga, kunting sipag lang nito eh. Dahil, gaya yan, oh, dumidikit-dikit na sa kamay mo. Ang sarap nito kapag batang-bata. Dahil ang lambot-lambot ng ano niya, buto. Sos, ito yung ulam namin araw-araw sa probinsya. Dami kaming mga tanim na mga ganito. Sos ko. Dilaw na pala oh. Baka tamis na to. Sige lang, manamis-tamis din ang sabaw nating ginataan. Gata ko lang to kay pag adubuhin to, sarap din. Sarap to sa may hipon. Hanap ako ng hipon na may ulo. Ulo na hipon. To masarap. Yan. Mabilis lang tong lutuin kapag makulo na to. Magkano ang gugulayin na ano dyan sa Manila? Probinsya to, pinamimigay lang to. Dami kaming langka sa aming bukid. Nagpapatanim pa nga ako doon ng langka eh. Kasi ang langka, kung walang ulam, mauulam natin. Ang tanda-tanda na talaga nito pala. Kasi ang tigas ng kanyang mga buto, oh. Tama na yung kaldero ko. Kala ko maliit lang. Lalo na meron kang piniritong galunggong nito. Sarap nito ba? Pero kami mga kaibigan, wala man kaming nilalagay sa amin. Kasi, siyempre, sa hirap ng buhay namin, mahirap makabili ng mga hipon. Mahal ang hipon. Basta may gata lang ay ayos. Lumaki ang mga buto. Dito lumaki ang ating mga buto mga kaibigan. Langka na yan, oh. Napaka-healthy to. Napakasarap. Dito may mga mabubuhay ang langka dito. Tanim ako noon sa likod. Hindi na munga. Pinutol ko kasi pumunta na sa bubong ang mga dahon. Malapit kasi sa bahay eh. So, tinanggal. So, ngayon, at least, kahit paano, mayroon naman tayong mga kababayan na namimigay.
Salamat na lang tayo, may mga mabubuting puso. Mga kababayan natin na nagsishare sa kanilang mga tanim. Okay, hala oh. Gata talaga si Inday Rone ngayon. Pag mahahaba ang pasensya mo nito, kudkod ka pa ng magkudkod pa ako ng preskong gata yung lagay ko kay masarap. Mayroon akong niyog doon, no? Nakahintay yung niyog. Buko na kuhas basura. Nakita ko dyan, mga tinatapo nila mga buko. Ay, sus. Wa na. Kinuha ko na yan kay bahala na yung magdumami niya dyan sa labas. Basta, nakuha natin kasi gaya nito, oh. Mayroon tayong mga langka. Sarap talaga presko. Mayroong lata man, kung gusto mong madalian. Lata. Dami ditong nagbibinta ng mga gata, lata. Siguro sa Pilipinas, di lata na din. Lalo na sa malalaking mga syudad, di ba? Kami kasi sa probinsya, mga kaibigan, manual. Lahat manual. Walang shortcut. Kasi, bili na lang ng ano ba? Bili na lang ng tuyo. Ang ibili ng dilata. Daming niyog naman. Oh, ayan oh. Medyo nagdilaw-dilaw na siya dahil sa katandaan. Siguro 2 days from now, pag hindi ko ito binuksan, mahinog na. Pero okay yan. Sarap nga yan nating gata dyan na manamis-tamis ng kunti. Okay. Ayan. So ngayon, lagyan ko na lang yan ng paper towel dito sa ibabaw para doon dumikit ang mga dagta niya. Katas kasi nga. Ang katas niyan, mga kaibigan, ang katas hindi naman ito natutunaw kasi sa ibabaw ko lang naman ilalagay. Kasi ang katas niyan, didikit sa kaldero ko eh. Kuskus. Grabe na naman ang kuskus ko niyan mamaya. Didikit sa kaldero, mga kaibigan. Ang mga ano niya. Yung mga lumidikit ba? Okay. Dami din pala to. Bigat din, oh. Isang ganito din. Ay, sus ko. Ulam na. Diretso na. Pakuluan natin to ng medyo matagal-tagal dahil matanda ang kanyang mga seeds ba. Pag kailangan natin ng tubig, pwedeng dagdagan natin. Lagyan ko lang nitong paper towel. Sa ibabaw lang naman ang paper towel, mga kaibigan. Para dyan didikit ang mga ano nga. Hindi ko na. Ayan. Malaki. Di, mayroon natin pang ano, tanghalian, hapunan yan. Lalo na sa abroad ka, ay naku, ang hirap ito. Lalo na matagal ka na sa abroad, doon ka sa mga isno na lugar, wala to eh. Unless kung mayroong mag-export o import. Dito tumutubo. Ang dami yung mga kaibigan ko, dami ding mga nadalang lulutuin. Kasi pinamimigay, mga kaibigan. Thank you kay Ate Dada at saka sa kanyang friend. Ay, mga biyaya, hindi talaga natin alam kailan darating. Thank you. Dahil ako'y nabigyan din. Ayan, lagyan ko lang ng mga kaibigan. Linis muna ako dito sa aking mga nagamit kay Susko. Pag nasa snow ka na lugar, walang langka doon unless kung mayroong mag-export dyan na mga oriental store. Shout out, Ma'am Vicky de la Piña. Kumusta, ma'am? Kumusta po kayo dyan? Hello, Hoshi Gibson. Thank you very much.
Sarap niyan. Thanks in the evening, your real inspiration. A lot of people in the world. Be a blessing and be blessed. Oh, salamat, ma'am. Salamat. Mayroon tayong nabigyan ng balikbayan box kanina dahil marami ako dito mga damit at mga books. Si Micheliba ba yun? Ihoy, andito ba? Okay, para maklim na niya yung mga damit ng mga bata ba? Kanina ha, nag-live ako kanina. Micheliba Ihoy, yes. Kung andyan ka po ngayon, i-claim mo yung box mo para ngayong linggo, maisabay na natin sa ibang mga balikbayan. Kahit pa paano mga kaibigan yung mga nagamit na mapakinabangan pa. Sus ko, dito ang dami dito mga damit na mapakinabangan pa. Pinagtatapon na nga kahit may mga tag pa. Pinagtatapon na noon last week na shipping na nga yung iba eh. May mga damit, mga bata, mga laruan. Sus ko. Dami kasi dito mga laruan mga kaibigan eh. Kung malapit lang talagang Pilipinas, pinag-isa-isa ko na yan. Pinag-isa-isa ko na, binigyan ko na kayo lahat. Sus ko, layo man talaga tayo. Ayan, napapakulo ako. Pakulo ako dito at yun. Ha, Micheliba ha. Send a screenshot with complete name, address, cellphone number. Para may ano na natin, maayos na natin yun. Hanggang bukas lang po yun. Pag hindi mo ma-claim po, bigay natin sa iba. Kasi daming, hindi na kami makahintay sa iyo. Kahit papadala na natin yan. Para darating dyan, September. Sus mga kaibigan, malapit na ang Pasko. Malapit ng Pasko, kaya tuloy-tuloy lang yung ating pamimigay ng mga kahit paanong mga nagamit dito. Mapakinabangan. Simple lang mga kaibigan na paraan. Basta may mapasaya tayo. Masaya na din ako. Masaya na din kami dito. Hindi man tayo makabili ng mga brand new, pero yung mga goodies natin, binili natin sa Costco. Ayos na yun. O sige ha, kasi nga, nagpapakulo pa ako dito, at least kahit paano. Alam nyo mga kaibigan, maggata ako dito. Sus ko, talagang mabinta yung aking paksiw nung nakarang linggo. Doon kami, nanguha kami ng mangga. Sus, dito ko niluto yung paksiw ko. Oh. Gustong gusto nila. Masarap kasi itong lutuin, pero ito ay diba? Yung mga katandaan, yung lula ko, lumaki man ako sa lula, ito yung aming lulutuan. Lahat ng lutuan namin, ito po, mayroon po kaming lutuan ng puto na ganyan din mga kaibigan. Ang laki, kahit anong klase eh. Diba yung mga matanda, yung mga lula, yun, naabutan mo ba to? Dito niluluto. Napakasarap kahit walang timpla. Kahit walang timpla dahil hindi makabili ng asin mga kaibigan. Dito niluluto. Ang sarap-sarap. Kaya minsan dito ko nagluto ng kanin, nagluluto ako dito ng pansit, at saka lagi akong niluluto dito yung aking paksiw na isda. Matagal na to, talagang inalagaan kong mabuti kay Susko, hanap-hanapin yan dito. Wala yan dito, kapag galing ka ng Pilipinas, magdala ka nito mga kaibigan, hindi ka, mabigat at saka mabilis itong masira, makrak. Kaya, talagang, yung ayusin mo talaga pag wrapper, pero bigat nito, magdadala ka niyan, tapos ilagay sa luggage, tapon-tapon lang doon. Mahirap. Dami yan, kasi nga, plano kong magdala niyan eh, hindi ako nakayong na umuwi ako ba, hindi ako nagdala kay. Naghanap na lang ako, mayroon ako doon, dalawa yan mga kaibigan, in case masira yan. So ngayon, ingat po kayong lahat ha, at saka sa mga tutulog na, good night po sa inyo. Kay, ito pakulo ako dito at magkudkud pa ako. Sige po, kita lang tayo mamaya at magandang araw. Salamat sa iyong pagsama kay Inday Runing sa mga oras na ito.
Sus, wala pa naman ako mga timpla dito. Oy, ang meron ako dito. Kasi kailangan to ng pagata natin to. Kailangan natin ng luya. Wala akong luya. Hindi kasi ako nagpupunta ng... Hindi ako nakapunta ng grocery. Kasi nga, yung mga gulay na kailangan ko, andito lang sa bahay eh. Kapag maubusan na ng gatas, saka na ako pupunta ng tindahan. Ubusan sa Don Julio. So, ayan. Okay, ingat po kayo ha. Salamat po. Shoutout po sa inyo dyan, ma'am. Jana Suarez, Ma'am Juna Francisco, Clarita Ordonez. Ingat po kayo ha. May ganyan ako, maliit nga lang. Rizame Manzan. Ito, ma'am. Maliit. Medyo malaki-laki yan. Malaki. Pinili ko yung malaki eh. Kasi nga minsan pag kung maganda kasi tulutuan ay napakaano niyan ay no. Basta ito yung nga yun sa yung lula ko. Walang timpla mga kaibigan pero sus, ubos ng kanyang mga apo. Dami kami. Mga apo ng lula ko, ubos yung ganyan. Lalo na makapunta kami sa dagat. Malayo yung dagat sa amin pero dumadayo kami kasi marami kaming mga kamag-anak na nangingisda. So, bago kami bigyan ng isda, tumutulong kami. Pag maagang-maaga, nasa baybay na, nasa tabing dagat na, yung mga net ng isda. Pati ako, maliit pa din ako nun. Tumutulong sa pagkuha ng isda dun sa net kasi yung ulo ng isda lumalabas sa net, di ba? So, tumutulong kami. Yung mga magaganda na hindi natanggal yung ulo, binibigay sa amin. So, yung iba, pambenta. So, tulong kami doon para kami naghihimay ng malunggay doon. Ang dami. Mga tamban pa yun. So, lagay dyan. Pag uwi sa bahay, lagay dyan. Mayroon kaming suka ng niyog. Yun lang ilagay doon. Tapos, ang sarap. Kahit walang asin. Priskong isda. Ganun talaga mga kaibigan ang buhay natin. Pero, hindi natin yan pinagsisihan kasi dahil doon tayo naging matatag, lumakas, at naging marunong magdiskarte sa buhay. Kahit anong mga kahit saan tayo pupunta, kahit saan tayo sasabak, alam na natin paano natin i-handle dahil naranasan na natin ang pagiging walang-wala. At talagang doon tayo naging natuto ba. O sige ha, ingat po kayo at kita lang tayo mamaya ulit.